Sa mga balitang pambansa, nakipagpulong na si Pangulong Bongbong Marcos sa economic cluster ng kanyang gabinete para repasuhin ang 2025 national budget. Kabilang sa dumalo sa meeting si Executive Secretary Lucas Bersamin, DPWH Secretary Manuel Bunoan at ang iba pang economic managers. Nauna nang sinabi ng Pangulo na ipare-review niya ang panukalang budget dahil sa ilang kontrobersyal na probisyon. Kabilang ang binawasang pondo ng Department of Education at zero subsidy ng PhilHealth. Target na mapirmahan ng Pangulo ang budget bago matapos ang taon para maiwasan ang reenacted budget. Samantala, sinita naman ng Commission on Audit o COA ang umano'y 1 bilyong pisong ginastos ng Department of Education sa palyadong digital system. Base po sa 2023 audit report ng COA, gumastos ng 1 bilyong piso ang DepEd para sa DepEd Enterprise Planning System Project. Layunin po niya na mapadali at ma-digitalize ang kanilang payroll, inventory at financial records. Pero sabi ng COA, hindi naman na-deliver ng kinuhang contractor ang proyekto kahit bayad na ito. Muling iginiit ng Bureau of Immigration na wala ng ekstensyon ng pagpapaalis sa mga foreign POGO workers sa bansa. Hanggang December 31 na lamang ang itinakdang deadline para sa kanila alinsunod sa POGO ban na ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa BI, nasa 6 hanggang 7,000 POGO foreign workers pa ang kailangang umalis ng bansa. Kahit daw may mga pamilya sila dito sa Pilipinas, kailangan pa rin nilang umalis ng bansa at dumaan sa tamang proseso para makabalik dito. Plano namang bumili ng Pilipinas ng missile sa Amerika para maproteksyonan ang mga teritoryo sa West Philippine Sea. Ayon po sa Philippine Army, plano ng Armed Forces of the Philippines o AFP na bumili ng US Typhoon Missile System at matatanda ang una ng nag-deploy ng Typhoon Missile System ang Amerika sa Pinas para sa isang military exercise sa Northern Luzon kamakailan lamang. Binatikos ito ng China at ng Russia pero hindi na ito inalis at ginagamit na rin ng AFP para sanayin sa nasabing missile ang ating kasundaluhan. Sa ating ulat panahon, asahan na ang maulang bisperas ng Pasko ngayong araw. Kalat-kalat na ulan sa Eastern Visayas, Bicol, Calabarzon at Mimaropa ang mararanasan dahil sa shear line. Magiging maulan din sa Metro Manila, Cordillera at ilang bahagi pa ng Northern at Central Luzon dahil sa hanging amihan. Localized thunderstorms naman ang magpapaulan sa nalalabing bahagi ng bansa.